Kilat News Updates. Mga balita ngayon, bayan ng Villaba sa Leyte idineklarang nasa ilalim na ng stable peace and security condition. Impeachment articles versus VP Sara inihatid na at tinanggap ng Senado. Tensyon sumiklab matapos ang transmittal. Fish kill sa Pangil Bay, sanhi umano ng mababang oxygen at ammonia buildup. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang idineklara ang bayan ng Villaba sa lalawigan ng Leyte bilang nasa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPS sa ceremonial signing ng Memorandum of Understanding noong May 12, Martes sa gymnasium ng Barangay Poblacion del Norte. Kasabay nito, inihayag ng mga otoridad na kontrolado na umano ang banta ng insurhensiya sa bayan matapos ang magkatuwang na operasyon ng militar, pulisya at lokal na pamahalaan sa ilalim ng anti-insurgency campaign ng gobyerno. Pinangunahan ng 93rd Infantry Battalion, katuwang ang Leyte Police Provincial Office, sa pangunguna ni Police Colonel Celerino Sacro Jr., Provincial Director, at Villaba Municipal Police Station sa ilalim ni Police Captain Riel Thor Tabernero, Officer in Charge, kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, religious sector at partner agencies. Ayon sa mga opisyal, mahalagang hakbang ang deklarasyon upang mapanatili ang seguridad, maiwasan ang muling paglawak ng insurgency, at mapalakas ang public safety, community development at peace sustainment programs sa Villaba at mga karatig lugar. Inihatid na at formal ng tinanggap ng Senado bandang alas 7:22 ng gabi ng Mayo 13 ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos isumite ng Kamara ang sealed boxes na naglalaman ng impeachment records, annexes at USB copies ng mga dokumento. Tinanggap ni na Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at Deputy Secretary for Legislation Marivic Garcia ang House Committee Report No. 261 kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kasunod ito ng impeachment ni Duterte noong May 12 matapos aprubahan ng 257 ng mga mambabatas ang reklamo. Samantala, nilinaw ni Bicol Sara Representative Terry Redon na walang umiiral na patakaran na dapat parehong araw maisumite sa Senado ang impeachment articles kasunod ng mga tanong hinggil sa umano'y delay ng transmittal. Bandang 7:46 p.m. o ilang minuto lamang matapos matanggap ng Senado ang mga dokumento, umugong naman ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng gusali habang nasa Senado si Ronald Bato de la Rosa na umiiwas umano sa posibleng ICC arrest kasama ang iba pang mga senador. Kinumpirma ng mga otoridad na mababang oxygen level, mataas na ammonia content, at pagdami ng gymnodium algae ang posibleng sanhi ng fish kill at pagdidiskolor ng tubig sa Pangil Bay at Tubod, Lanao del Norte na unang iniulat noong May 10. Ayon sa assessment, pinalala pa umano ng overcrowded fish pens, maling aquaculture practices at naipong fish waste ang kondisyon ng tubig sa lugar. Bagamat wala pang kumpirmadong toxic red tide o shellfish poisoning, hinihintay pa ang opisyal na laboratory results ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Central Office. Samantala, nitong May 13, nagkaroon ng Coastal Security at Seaboard Patrol Operations ang Coast Guard Station Misamis Occidental upang bantayan ang mga apektadong coastal areas at ipagpatuloy ang environmental monitoring. Nagbabala rin ng mga otoridad sa publiko na huwag munang kumain ng isda at shellfish mula sa apektadong lugar at iwasan ang paglangoy sa mga bahaging may discoloration ng tubig. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.